Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ang pagninilay na ito ay para sa January 4, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 2, verse 1 to 12. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid dito, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang mga tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbili na ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya't nag-iba sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy First Sunday po sa inyong lahat. Sa gospel natin, ipinapakita ang dalawang magkaibang paraan ng pagtugon sa pagdating ni Jesus. Yung una, makikita natin sa mga pantas mula sa silangan. Tingnan niyo po, sila ay mga dayuhan, hindi kabilang sa Israel, pero handang maglakbay ng malayo, magtanong at mag-alay dahil nakakita sila ng palatandaan ng Diyos. Effort kung effort, ika nga. Yung pangalawa naman, na pamamaraan ng pagtugon sa pagdating ni Jesus ay kagaya nung kay Herodes. Si Herodes may kapangyarihan, may trono, ngunit pagdating ni Jesus, anong naramdaman niya? Natakot siya, nagambala siya, na insecure siya, at gumamit siya ng panlilinlang dahil para sa kanya, ang pagdating ni Jesus ay banta sa kanyang kapangyarihan. Kaya pagka isinamarize natin ang Ebanghelyo, ito ay patungkol at pagsasabi na si Jesus ay hindi lang para sa iilan. Siya ay para sa lahat. Makikita rin natin sa gospel na ang tunay na naghahanap sa Diyos ay humahantong sa pagsamba at hindi sa takot. Ipinapaalala ng gospel na ang pagkilala kay Kristo ay humingi ng paglalakbay, ng kababaang loob at ng sakripisyo. Hindi lahat ng nakabalita kay Jesus ay naghahanap at hindi lahat ng naghahanap ay handang magbago ng landas. Kung tutusin, mas madali tayong maging tulad ni Herodes.
Ayaw natin na may umaagaw sa ating kapangyarihan. Ayaw natin may umaagaw sa pagkokontrol natin, sa plano natin, sa oras natin, sa desisyon natin. Pero tingnan mo yung mga pantas, kabaliktaran ni Herodes. Handa silang maglakbay ng walang kasiguruhan. Handa silang magtanong kahit mapahiya. Handa silang yumukod kahit hindi sila ang bida. Ano ang dala nila? Yung ginto, kamanyang at mira. Yung mga dala nila, yung mga handog nila ay hindi lang material, kundi ito ay sumisimbolo ng kanilang sarili. Sa buhay natin, baka hindi bituin ang sinusundan natin. Kung minsan, yung pinakatala na nag-guide sa atin is in the form of conscience. Tinatawag tayo ng ating konsensya. O kaya ito ay isang paalala ng Diyos o tahimik na inspiration ng Holy Spirit. At kapag natagpuan na nila si Jesus, hindi na sila bumabalik sa dating daan. Alam niyo po, ang tunay na pagsamba, ang tunay na pagkakilala ay hindi lang pagdating, kundi dapat nauwi ito sa pagbabago ng buhay natin. Let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw yung liwanag na gumagabay sa aking paglalakbay. Turuan mo akong hanapin ka kahit malayo ang daan at sambahin ka ng may kababaang loob. Alisin mo sa aking puso ang takot na mawalan ako ng kontrol at palitan mo ito ng tiwalang ikaw ang tunay na hari. Nawa, ang aking buhay ay maging handog na kalugod-lugod sa iyo. Amen. Happy Trekkings po sa inyong lahat. Baka meron kang naisip na i-share natin yung gospel reflection na ito. Ikaw yung magsilbing tala sa kanila. Huwag mo lang natin itong sarilinin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.